Marami. Pag-iiwanan po yung mga batayan sektor, kaya nandito po nagawa, nandito po yung mga RAM, nandito po mga estudyante ng UP, nandito mga professionals, halo-halo pong nandito na binubuo namin ngayon dahan-dahan para sabihin sa mga kandidato, tatakbo kami, bakit kayo lang? No, kaya kami, ang batayan sektor, ang dahilan kung bakit kayo tumatakbo. Kaya dapat mabuo na pong sambayanan at sabihin, ang sambayanan tatakbo rin. Hindi lang tatakbo rin. Ang dapat tumakbo una sa lahat ay ang sambayanan para itakbo at isulong yung kanilang sarili, yung kanilang mga lehitimong interes. Hindi isa lang ang RAM kasi marami sila. Kaya iba-ibang kandidato, pero isa yung sinasabi. Hindi dapat kayo lang ang tumakbo. Ang una sa lahat, ang dapat tumakbo kaming mga karaniwang mamamayan na palaging pagdating ng eleksyon, kailangan nyo dahil bobot kami sa aming magagaling boto. Pero pag kayo nakaupo na, hindi nyo na kami kailangan. Hindi nyo na kami kinakausap. Ito ang pinakaunang pagkakataon na magsama-sama tayong lahat. At bagamat talagang napakarami ng RAM, palakpakan natin ang RAM. Nakakalimutan natin na sa eleksyon, hindi sila ang tumatakbo, kundi kami! Tatakbo kami! Yan po ang dapat tumalingaw-ngaw sa buong Pilipinas, hindi kayo tumatakbo, tatakbo kami! Ikakalat natin sa buong Pilipinas, hindi ang mga politiko, hindi ang mga kandidato mahalaga, kundi ang mga mamamayan na nagsasabing, tatakbo kami! Yung pong dahilan kung ba't tayo narito. Kaya salamat po sa Panginoong May Kapal kasi isang linggo na kaming nagbabalak na magdala ng itlog sa Santa Clara. Pero sa kabila ng hindi namin magdala ng itlog doon, ay hindi pa rin umulan. Mahal tayo ng Diyos, palakpakan natin Panginoong Diyos. So isang linggo kakabakaba kami kasi naisip na namin itong gagawin natin. Nung nagmi-meeting kami, naglalakad kami sa putikan, inuulan kami, nagkasipon-sipon. Kaya sabi namin, nako, sa linggo baka inuulan tayo. Mahal kaya tayo ng Diyos. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi tayo paulanan. Kaya ngayon, ano masasabi niyo tungkol sa Panginoong Diyos? Mahal tayo! Mahal tayo ng Diyos, ang mahal ng Diyos, mga kandidato o mga karaniwang bahay, mamamayan. Ang minamahal ng Diyos ay ang mga mamamayan
karapatan ng bawat mamamayan, ang mga panaginip, mga mithin, pangangailangan ng bawat mamamayan. Yan ang dahilan kung bakit tatakbo kami. Ang mahalaga ngayon, walang iwanan. Walang iwanan! Kaya sama-sama tayo, wala pong, kapag meron pong nananakit na mga tuhod, kung hindi na kaya, bubuhatin namin kayo. Palakpakan po natin, Ram. Palakpakan po. Babasahin po ang mensahe ni General Lim. Magandang umaga po sa mga kasama. Paitulot niyo po na aking ihayag ang mensahe ng ating leader na si General Danny Lim. Sa kasalukuyan po siya ay nakapiit sa Campo Crame. Ito po ang kanyang mensahe. Isang maganda at makabuluhang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa paanyaya na ako'y magbigay ng mensahe sa paggunita ng martial law sa araw na ito. Makahulugan ng araw na ito dahil ginugunita natin ang mga naunang nag-ambag ng kanilang buhay upang labanan ng diktadoryang gumamit ng kaharasan upang mapalawig ang sarili sa pwesto at kapangyarihan. Walang eksaktong bilang kung ilan ang nabilanggo, pinagmalupitan, pinatay at nawala hanggang sa ngayon. Hindi masusukat ang haba ng panahon at tindi ng malalim na sakit at puot na idinulot nito sa mga naiwang asawa, kapatid, anak, kamag-anak at kaibigan ng mga biktima. Nakakalungkot at nakagagalit mang isipin, ngunit mahigit 3 dekada na ang nakalipas nang magsimulang mamayagpag ang mga pag-aabusong sa karapatang pantao. Subalit, buhay na buhay pa rin ang martial law sa panahong ito. Walang deklarasyon hinggil dito, pero umiiral pa rin ang mga pag-aabuso na lalong pinalala ng hindi makatarungang administrasyon ni Ginang Arroyo. Gamit ang immoral at huwag na kapangyarihan, masinop nilang pinatatahimik ang nakikibaka para sa pagbabago. Ikinukulong ang naninindigan laban sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Dumarami pa ang napapatay, dinudukot at nawawala. Ito ang mga patunay na patuloy ang pananalasa ng isang uri ng martial law. Mabibigyan natin ng katarungan panlipunan ang mga naging biktima ng martial law sa pamamagitan ng pagpapaigting sa pagmamatsyag. Gamitin at pag-ibayuhin ang ating pagkakaisa at palakasin ang nagsimulang pakikibaka hanggang magapi ang lahat ng uri ng pang-aabuso sa karapatang pantao sa rehimeng ito. Lalong-lalo na dahil may pagkiling na manatili sa pwesto ang namamahala sa kasalukuyang gobyerno. Makakaasa kayo na ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasamahan ay patuloy na maninindigan upang proteksyonan ang buhay at kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay ang ating pakikibaka at pakikipaglaban sa mga pang-aabuso. Sama-sama po nating isulong ang tunay na reforma at pagbabago para sa bansa! Simbagsak para sa